Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning, the 20th of November, mga boss. Kumusta ho kayo? Sa mga suki ho natin sa ibaing dagat, good morning ho sa inyo. Good morning mula sa Maynila. And then, dito ho sa Luzon, sa Visayas at Mindanao, mga suki ho natin, good morning ho sa inyo. Well, umpisa na ho natin. Eto na ho, habang papalapit na po ang Pasko, kasabay nito, yung sinasabing Christmas countdowns sa mga television network at social media. Puspusa naman ang pagkukumahog ng mga ito'y pangtutuso ng mga online lending application o OLA sa YouTube. Mga bossing, nagsusulputan at bumubulaga na ito ho, ang mga basura't nagkalat sa YouTube, mga OLA-sponsored ads. Ayan. Makikita niyo po yan. Alam kasi nitong ito'y mga OLA na to, sumasabay sila para makapantuso sa mga empleyado na di pa nabibigay ang 13th month pay. Anong ginagawa po nila? Abay, rakrakan ho ang panghihikayat nila, mangutang o mag-cash advance, yung mga mahihilig mangutang. Ayan, nakikita nyo. Minsan, nanunood po kayo, biglang bubulaga na lang yan. Yung mga ads po nila. Kaya kami ho, nagbibigay po ng All Points Bulletin or APB mula dito ho sa Bitag bago kayo masilo, malambat sa kanilang mga YouTube advertisement. Kami po nagsasabi sa inyo, yan po mga advertisement na yan, lahat na sinasabi nila, advertisement lang po yan. Pero may catch po yan mga boss. Alam niyo ho ba? Ang dami-dami ho nagre-reklamo, kaya alam po, ang dami-dami mga otangero. Alam niyo ho ba, mga bossing, dito ho sa Bitag YouTube channel namin, kami ho'y legitimate media, we belong to a legitimate television network, hindi po kami vlogger na may sarili lang po kaming channel. Yung channel po namin, digital channel po yun, lahat ho na palabas ng Bitag, nilagyan po na mga katakot-takot po na ito mga OLA advertisement. Alam niyo naman ho naman kung saan ang YouTube channel ho namin katakot-takot ang mga public service, mga actual police operations. Kung inyo matatandaan, ang paglusob po, ayan, nakikita niyo dyan, ang paglusob na mga pinaglulunggaan ng OLA. Iyan po. Yan nakikita, 2002 pa po yan. In fact, 2003, may mga ginawa ho kayong balahuran na lang. Kaya, nakikita niyo po, ano? Hindi na po bago yan. At marami na po kaming trinabaho ng mga OLA na maaaring hindi po iba nakikinig kasi siguro naiisip nila maganda, masarap talaga mga utang. Kaya next time, yan po nakikita, actual po yan ha. Hindi po vloggers sa kami ha. Kami po baka akala ninyo, pag kami po nagtrabaho, sinisiguro po namin lahat po ng mga bagay na hindi natin pwedeng ilabag kasi alam nyo, sinasabi po nila, innocent until proven guilty in the court of law. Kaya ito po ang aming sasabihin sa inyo. Next time, pag nakita po kayo ng mga OLA advertisement, ito po, sa YouTube, skip nyo agad. Alam nyo, tips ng Bitag sa inyo. Ha? Kaya agresibo ngayon ang OLA at ang kanilang mga kolektor sa pangongolekta. Alam nyo po ba? High-pressure job ho ang trabaho ng mga online collectors sa OLA. Tinuturuan silang manggipit, mambastos o masta na para mga terorista. Pati ba naman sasabihin, pupugutan ka ng ulo? Sino niloloko nyo? Ang terminolohiyang ginagamit po nila ay pambabakal. Anong ibig sabihin ng pambabakal? Yan po nakikita nyo. Yung pambabakal po ay panggigipit dahil kapag hindi umabot ng quota, eto ho yung mga OLA collector, sinibisibak sila sa kanilang mga bisor dahil sa utos po ng mga putok sa buhong Chinong nagmamayari po ng mga online apps na. Pag hinoperate nyo po yan, biglang magbabago po sila, papalit lang po ng pangalan. So, babalik ulit sa dati, ganun lang po. Ang dami na po namin inoperate, baka hindi nyo po alam. Panahon pa ho ng pandemic kung saan ang dami ho nangungutang kaya ang dami ho nadadali. Ngayon, pandemic po 2021, 22, 23, patapos na po tayo. Kaya kami ho nagsasabi, huwag nyo na ho papormahin pa yan. Ang siste,
marami pa rin ang nangungutang sa OLA. Tapos kapag ginipit, nagsusumbong kung kani-kanino. Meron nga kaming alam, mga bossing, pag nangutang sa OLA, by 50 na OLA, mga online application na utangan. Ang galing, ano? Pagkatapos pag nagipit, tatakbo rito, papakampi. Oh, tapos sasabihin, paano naman kami, maliliit lang kami, Mr. Bitag. Nakakatulong sa amin ang pautang ng OLA. Ako, Mariosep naman. Kaya kayo nadadali dyan kung kani-kanino pa nagsusumbong sa Bitag. At kung kani-kanino, pati mga wannabe vloggers na hindi naman sa media, gusto lang, ay pumorma para maging content. Ay, eto, nagpapakampi kayo, magsusumbong kayo, pero numero 1, utangero kayo. Matapos kayo mangutang, ayaw nyo magsibayad, matindi bago kayo magbayad kapag kayo ginipit, kani-kanino kayo tumatakbo. Kami sa Bitag, nagsasabi po kami sa inyo, babala, habang palapit na po ang Pasko. Kasabay nito ang mga Christmas countdown sa mga TV station, network at social media. Abay, puspusan, rak-rakan. Ano hong ginagawa ng mga OLA? Pagkukumahog, pantutuso ng mga online lending apps sa YouTube. Kaya nasa amin po ang magbibigay babala kung makikinig kayo. Kung hindi, alam na namin bakit. Nagbigay na po kami ng babala sa Bitag. Well, coffee ho muna tayo mga bossing. Oh yeah. Dito po sa Pinas, masaya talaga. Alam niyo bakit ang masaya rito? Masaya kasi, nandito po sa atin yung pambansang libangan, pambansang pampalipas ng oras, showbiz, politika, sama-sama. Nakikita nyo, maraming mga talking heads, maraming mga sinasabi, nasisiyahan po tayo, mga artistang may mga denial syndrome, may mga politikong, ewan ko, may sila ngayon ay kumbaga mapakongreso, mapasenado, binabantayan po ng ating mga kababayan kasi sila ay nalilibang sa mga pinagagawa ng mga politikong hinalal po natin sila. May mga artistang may denial syndrome na akala nila dekada 80 pa ngayon, dekada 90 pa ngayon. Kaya naman parang ng mga nagmumurang kamatis kung saan sarili nila mismo ang kinikilig nila. Ang kanilang mga nalusaw na mga fans. Nalusaw, ha? Noon, pilit na binabalik at binubuhay. Mga lola at lola na ngayon. May mga apo na. Di ba? So, nakakatuwa, hindi ba? Kapag nakita mo mga artista na pilit inaayos, ginigets ang get up mo nila, parang akala mo mga bata pa. Ay, nako. Samantala, sa larangan ng politika, matindi rin. Pwede nating sabihin national pastime or pambansang libangan or pambansang pampapalipas ng oras. Kung wala kang magawa, punta ka na social media. Makikita mo mga maepal na mga politiko. Kesyo, naglalabasan sa balita ngayon, may impeachment daw. Ito'y para kay VP Sara Duterte na dinidenay naman ang pamunuan ng Kongreso. Sa Senado naman, may mga kalmado, may irritable, may napipikon sa mga issue at iba pa. Humupa ngayon mga boss ang issue ng Intelligence Fund and Confidential Fund, extraordinary expenses o yung sinasabing pork barrel ngayon. Medyo everybody happy na naman mga boss. Basta wala lang deklarahan kung paano ginastos ang mga politikong ito, ang kanilang mga pork barrel. Ito yung mga naging mainit na issue noon, pati tuloy ako nalagay sa alanganin.
Wala ba kayo nakahalata mga boss? Nag-self-imposed silence. Hindi muna ako nagbitag live ng 2 linggo. Hindi siya nasuspindi ako. Wala naman akong amo eh. Bait-bait nga sa akin ng IBC TV 13. Siyempre. At CLTV 36. Kaya walang bitag live. Bakit? Baka kasi may mapikon dyan. May magtatampururot na naman. Kaya di muna ako nagbitag live. Mapabigyan lang yung mga madamdamin. Ika nga, ako na lang mag-a-adjust. Siyempre, kasi pag hindi ka mag-adjust, baka naman may magtatampururot parang si Aisley at si Raul. I miss the good old days. I miss the good old days. I just miss the good old days. Yung samahan ng mga barakot astig. Ngayon, nag-iisa na lang ang pambansang sumbungan. Play it! Nag-iisang pambansang sumbungan. Hashtag ibabitag mo kay Ben Tulfo. Nag-iisa. Well, mga boss, kami ho'y bukas ang aming tanggapan. Alas 8 ng umaga, marami na po nakapila. Ano? And nakahanda po kaming pakinggan, investigahan. Ang estilo po ng aming public service, nakikinig po kami. Hindi kami nagpapaniwala agad. Una sa lahat ko, ang public service po, yung naghahanap talaga, hinahanap po namin yung mga taong inape, niloko. Ito'y pinagsamantalahan. O di naman kaya sumbong na mga nagpapabaya sa kanilang tungkulin. Lalo na kapag kayo'y hinalal or inappoint sa inyong pwesto ng pamahalaan. May karapatan po ang taong bayan na kumbaga sa serbisyong i-google nyo. Pero bakit po nagpupuntahan sa aming tanggapan? Ay hindi ko po alam. Isang bagay lang po na sasabihin po namin kami po sa hashtag ipabitag mo. Sa pambansang sumbungan, wala po kaming ginagamit ni isang kusing na mula sa pamahalaan. Salamat po doon sa mga ito'y public service partner po namin sa aming non-government organization sa hashtag ibabitag mo kasi sila po'y nakikipagtulungan po sa amin. Nakikita nyo naman po siguro. So, yan po. Kung kayo po'y nasa malalayong probinsya, nakikita po kayo ng mga pang-aabuso or pabayaan po na mga inatasan po dyan sa lugar ninyo para ito'y magtrabaho. Alam mo mga boss, ganito lang kasimple, ano? Pero hindi ginagawa ang kanilang trabaho. Yung mga lansangan, kalsada, yung mga tulay. Yung mga kababataan po natin nagtatawiran po sa ilog dahil ang tulay hindi nagawa. Or siguro matagal ng plinano, kaya lang ghost project kung sabihin. Kami po sa hashtag ipabitag mo, nakahanda po kaming bitagin kahit sinong politiko. Mapasenador, mapakongressman, gobernador, mayor. Kapag nagkamali po kayo sa ginagawa po ninyo at ginamit nyo ang kapangyarihan ninyo, kayo'y naninilbihan sa taong bayan. Hindi kayo yung mga boss. Kayo yung mga inatasan para magtrabaho. Ngayon mga boss, kami yung magsasabi sa inyo, pwede po kayo magsumbong kahit wag na po kayong pumunta sa aming tanggapan. Marami pong pumupunta galing pong probinsya para makaabot mga sumbong nila. At ang nakikita po namin yung mga magsasaka, magbabiyahe pa po sila mula Davao, mula ito ho'y Tacloban. Ayan po'y aabot hanggang sa Cagayan de Oro. Mula po yung hanggang sa ito ho'y sa Ilocos at mga Cagayan Valley. Marami po, ano? Pwede na po kayo magsumbong sa pamamagitan po ng video pa lang. Ay, pwede naman po namin pakinggan, panoorin po yung mga sumbong ninyo, ka-actionan po namin. Simple lang po. Hindi po mahirap. Pero kung talagang gusto nyong naisin na puntahan po kami, wala pong problema. Kami po'y matatagpuan sa 102 Timog Avenue. Iyan po'y Rich Host Center. Kung saan ang aming action center, ang hashtag ibabitag mo pambansang sumbungan. Ngayon mga bossing, itong gusto ho namin sabihin sa inyo, nagtatandaan na po yung mga magsasaka. Inuulit po namin, nagtatandaan na po ang mga magsasaka natin sa Pinas. Kaya lang kung minsan sila'y naaabuso, walang mapagsumbungan. Yung mga nasa lokal na pamahalaan ang siyang dapat tumingin sa kalagayan ng mga magsasaka po natin, hindi po nila nagagawa.
Halimbawa po sa San Simon, Pampanga. Ayan po, binisita po namin para makita talaga dahil nakikita po namin dito na posible kasi may duda kami, baka ginagamit po yung magsasaka. Pero itiningnan po namin isa-isa, nakipag-ugnayan po kami niyan. Linggo, araw ng linggo, bago po mag-undas. Siniguro po namin yung mga nagsusumbong na mga magsasaka, totoong magsasaka. Hindi yung mga hakot na mga magsasaka. Ang problema po sa San Simon, Pampanga, kung inyo, kaya po namin pinuntahan. Abay, mahigit na po 10 taon. Yung mga lokal na pamahalaan natin, balik natin, pakita na, yung lokal na pamahalaan ng San Simon, Pampanga, sila pa yung mga magsasaka. Matagal na po hindi daw sabi, Boss Ben, wala po kaming boses. Mahina lang po kami. Ang naging problema po kasi, nagsumbong po sila, hinggil po nung naglabasan na lang yan, dahil daw po doon sa isang company na One Sky Aluminum, kung inyo matatandaan. Kaya tayo po ay nakipag-ugnayan, siguro po natin, hindi siya binayaran, hinakot po sila, kaya nakipag-ugnayan po tayo mga bossing. Ngayon, may mensahe po ako dyan, San Simon, Pampanga, makinig kayo. Kayong mga binigyan ng lalo-lalo na kung buhay pa ba yung sinasabing San Simon, Pampanga, yung inyong business, commerce and industry. Tinuturo po ng mga magsasaka, yung mga lugar na namatay po yung mga mangga, dahil daw po doon sa mga usok na nanggagaling po doon sa mga smelting po ng mga bakal, aluminum at iba pa. So, ibig sabihin, lahat po ng mga industriya na paggawaan po sa San Simon, Pampanga, lumabag hindi lang po yung One Sky Aluminum na makikita niyo po yung kanyang part 2. Yan pong narareklamo nila. May paggawaang bakal din dyan. Abay, meron din real steel. May mga ibang marami pa pala. At nalaman po namin sa mga magsasaka na hindi lang pala yung One Sky. At marami pang iba. Iisa-isahin namin kayo, ha? Makinig kayo. Tumitingin ngayon ang sinasabing Kapitolyo o yung Office of the Vice Governor and the Governor. Hindi lang po yan. Dapat lahat paliparan ng drone, yun ho mga malalaking industriya dyan. Dahil sila, kung sana sila, tinitingnan ng kapakanan ng mga magsasaka, hindi siguro magrareklamo. Ang dami pong mga factory dyan eh. Hindi lang po sila. So, responsibilidad ng mga industriya at responsibilidad ng lokal na pamahalaan na pakinggan, tingnan ang kapakanan at kalagayan ng mga magsasaka po natin. Marami po. Baka kasi, simula ho kasi na-devolve yung sinasabing kapangyarihan ng Municipal Agricultural Officer napunta sa Office of the Mayor, nawala doon sa sinasabing pangangasiwa. Yan po, San Simon, nawala sa pangangasiwa ng Department of Agriculture. Ipinaabot na po natin sa Secretary of Agriculture kay Secretary Franny Chu. Ano pong sinabi natin? Sabi niya, Ben, sige, coordinate with me para makita natin. Siguro, malalaman po ninyo, mga bossing, na sometimes kuminsan, may mga taong akala mo mababait, pero mga demonyo, sinungaling. Lalapit sa hihingi ng tulong, demonyo, sinungaling. Akala siguro mapapaikot ang bitag. Doon sa mga lumapit at pag nasasabi, ginawa niyong krusada, kauri ninyo, negosyo ninyo, mga negosyante, mga Chino rin kayo, nagbabangayan kayo. Sa halip nagtutulungan kayo, mga potok sa buhong pendeho kayo. Hindi ko kayo pinapangalanan. Unti-unti, huwag niyo kaming turuan, ilantad ang mga mukha ninyo. Makinig kayo. Lahat kayong mga industriya dyan na mga pagawaan or industry, yung mga manufacturer, kung ano-anong mga negosyo ninyo, makinig kayo, umayos kayo. Lalo-lalo na yung mga inyong bibig, ha? Tatapyasin ko, puputulin ko yung dila ninyo eh. Akala siguro ninyo hindi kami marunong. Okay? Kakatukin din namin ang mga planta ninyo at yung sinasabing inyong hahanapin namin ngayon, yung sinasabing
ito Confederation of Commerce and Industry. Kasi kung meron pong ganyang klaseng samahan na mga industriya para pangalagaan ang kapakanan ng komunidad at yung mga magsasaka, sakahan po yan eh. Ito munisipyo po ng agriculture. Subalit, ito po, may mga industriya. Wala pong masama kung responsable kayo pare-pareho. Paano? May taksil, may kurakot, may sinungaling, at mayroong mga inggitero at gusto manira ng kapwa-negosyante, kapwa-negosyo nila, magpapatayan po kayo. Hanggat nandito si Bitag, mabibisto kayo. Mabibisto kayo sa amin. Secretary Franny Chu, ready ka na ba? Nakahanda kami bumisita. Ben Tulfo, Unfiltered. In every organization, may mga bulok na itlog. Sa loob ng pamilya, may maitim na tupa. Anong nararamdaman mo being an NCRPO chief pero nababalitaan mo sa ibang rehiyon na hindi naman sa iyo na gumagawa ang mga pulis doon na wala sa tama? Tumatawag tayo sa kanila and of course, hindi naman tayo nakikialam but I give them advice or I give them ganito yung lumalabas kasi or ganito ang appreciation. And so, kailangan ayusin. At, pero sa kanila yun. So, hindi tayo nakikialam. Pakikialam lang natin is we call and we give them advice. And pagka naririnig ko or nakikita ko yung ganyan, I wish na maging commander din ako doon or naging napunta sila sa akin or pumunta sila sa akin para maturuan ng leksyon or maturuan. Hanggat kaya pa kasi kukunti na lang yung nag-a-apply ng pulis. Baka mamaya malagas sila ng malagas pagka hindi natin naturuan or hindi natin naparusahan. Sa ibang probinsya na nabalitaan na ginawa na mismo yan, Chief PNP, sinibak yung mga pulis dahil di ginawan tama. So, what if nangyari dito? Anong gagawin ng isang General Nartates? Message doon sa mga taong posibleng baka nag-iisip ko nagawa roon sa kabilang rehiyon, pwede rito. Wala kang puwang para dyan, tama? Like here in Metro Manila, in NCRPO, marami na tayong nasibak dito. Latest is yung Pasay. One whole substation in Parañaque, one whole substation in Pasay, isang police station, buong SWAT, even district director. R1, saan na yung case ng SPD? 44. Kunin ko, sir. Sige, paspas. Ano nangyari? Ibibigay na sa kanila, sir. Kaya nga, ano nangyari? Kopya lang ito, sir. Ito, sir. Saan? Saan? You know what is that case? Oh, it's a case of a group of police officers raided the house by virtue of search warrant, planted the firearms, and stole the money worth 31 million. And then, nung medyo mainit na, they put it as evidence. So, gumawa na naman ng inventory. It came to my attention when they reported na merong ganito. So, nagalit na ako noon. So, produce the report. But I smell something kasi meron pa yung iba because they arrested and then in exchange of 2 million or so and so, ginagawa nila. So that's why nag-ooperate na ako noon. Maski walang complainant doon, gumagalaw ako kasi alam ko mali. I have them relieved. 44 of them. Hindi ito lumalabas pero disciplinarian ka sa loob. Hindi mo papayagan to. The message is, do not do it, in my watch. Yun ba ang gusto mo sabihin? Yes. Lalo na pagka-extortion, wag na nilang pabayaang ma-entrap sila. Anong pakiramdam ng isang General Nartates? Meron talagang lalabag doon sa sinasabing patakaran. Sumasama ang imahe sa kagagawa ng ilan. Nabubukulan yung nakararami. Anong nararamdaman mo? Kailangan ipakita mo rin na pagka merong lumabag o may pagkakasala, ay kailangan imbestigahan at make it sure na hatulan para hindi pamarisan.
Kayo po'y parang silent operator. Nagdidisiplina kayo na hindi nalalaman ng tao. Pero sa loob ng organisasyon, pinakikita ninyo yung pangil. Pero hindi alam to sa media, hindi alam ng tao. Parang nag-iiwan kayo ng tatak sa organisasyon. Well, I beg to disagree sometimes or not totally. Kasi paano nyo nalaman na nagtatrabaho ako ng tahimik or shy type, no? Gusto ko sweep yung action, walang halong galing sa labas or sa media. Later on, lalabas din naman yan. Like what had happened. Sabi nyo, Hitler daw ako or shy type daw ako. Paano nakalabas yung ganong information? Well, galing din naman yan sa loob. And so, that is the thing na gusto natin mangyari. Yung organisasyon na mismo, alam nila na nagbabago. Yung mga chief of police, pinababayaan ko silang magsalita. That is my guidance kasi tinuturoan ko sila kung paano magsalita. Alam niyo kung bakit ko ginagawa yan? Para matuto sila. It is part of community engagement. Pagka naibigay ko sa kanila yung ganyang authority, sa akin, medyo ang gagawin ko na lang is continuous guidance. About 300 to 500 messages ang binabasa ko sa isang araw. Tumatawag ako sa kanila. Direkta mismo sa mga station commanders. Minsan sa district directors para tutungan nila. Okay. In that way, alam nila. Alam nyo, gusto ko na rin turuan sila in terms of operation kasi baka kulang yung alam nila eh. At the same time, namamanage ko na rin or nababasa ko yung actual situation in Metro Manila. Tatak nartates yan. I mean, hindi ko nakita sa iba. Ginawa mo ba yan para magkaroon sila ng confidence na humarap to engage sa community? Yun ba ang purpose ninyo? Totoo yan. Kaya nga nung sinabi ko kanina, kung ano yung ginagawa ko ng chief of police, yun din ituturo ko. Noong ginawa ko ng provincial director, yun din ituturo ko. Kaya ako sinasabi sa kanila. And it is effective. Effective, why? Kasi ikaw natututo ka, ikaw ay nakikipag-usap sa community. You're part of the community. Pag magpapamedya ka or magbibigay ka ng information, not only to the media, you give information to the community. Sino yon? Pare, teacher, the local executives, and other force multipliers. And or yung kapartner natin. Salita ka ng salita dyan. So, nalalagas na yung the last remaining ng Philippine Military Academy generals. Unti-unti na mawawala sa hanay ng Philippine National Police. Baka ikaw ang pinakahuli or meron pang iba. The vanishing breed bilang the last or the few. Ano ang iyong ipamamalas or legacy sa mga police? Babalik ulit tayo sa pagiging leader. Nung nandun ako sa Philippine Military Academy, it is a 4-year course. From a carefree civilian, I was transformed into a military man. Follow and obey orders and then sunod ka lang ng sunod. Kaya nga, pagka graduation, make it sure na intact yung kung ano yung natutunan mo nun. At kung yung mga naituro nun ay kulang, dagdagan mo pa. Here in the Philippine National Police, marami rin ako natutunan, lalong-lalo na yung the things na kailangan baguhin. Things that hindi dapat gawin. Okay? Para hindi maging inutil or mawala ng saysay yung mga natutunan ko nun or mawala ng saysay yung mga pinaghirapan mo like transforming yung isang unit from isang bulok na unit hanggang maitaguyod mo sila hanggang maging national best unit. Para hindi masayang yon, dapat natuturuan. And yan ang gusto kong mangyari. Take for example, I attended the flag raising ceremony ngayon. Imagine first activities for NCRPO. Drills and ceremonies, alam mo, nire-respeto natin dito or ginagawa natin dito sa Philippine National Police. Kung yan pa lang hindi mo magawang maayos, where is the order at saka yung discipline? Kasi alam mo yung drills and ceremonies na ganyan, it make us proud. So every time, every Monday, pag may napapansin ako, yan ang pagbabago. We transform a unit. Okay? And that is the kind of leadership na kailangan natin sa Philippine National Police. Transformational leader. Gone are the days of the commanders na nandyan lang umupo and follow orders.
and accomplish the mission. It's not. Kulang yun. Kailangan, kung yung mga policy na luma, nung 1990s pa, 1980s pa, baguhin na natin. Year 2023 na ngayon. Okay, kung nung araw ko konti, ngayon marami. Marami tayong magagawa. Okay, and that is a transformational leader, an architect of change. When you live in organization, when I retire, I ensure na naturuan ko. And that is medal ko sa sarili ko. Kamakailan, sinibak sa hanay ng Philippine National Police ang 7 sa 8 pulis ng IMOS na pumasok sa loob ng bahay, bit-bit yung mga gamit, nakita sa CCTV, kaya hindi na nagdalawang isip ang ating Chief PNP. And then, except for one policewoman na hindi kasama kasi all she did was doing the frisking. Sa mga ganong klaseng nakikita mo, although hindi mo jurisdiction to, what do you feel? What do you see? Nagagalit ka ba? So pagka nakakita tayo ng ganyan, lalo na totoo, ay siyempre sayang yung pinagpagura natin. Mula kapitan ako, mula junior officer ako hanggang ngayon, sayang. Ibig sabihin, babalik na naman. Kasi nga, it cost the relief of the entire unit, kung entire unit yun. Or the personnel involved. If we look at those sa sinasabing moral compass, integridad ng isang police. Sa palagay mo kaya kung yung police woman na yun, nagsalita na lang, wala tayong search warrant. Pangalawa, baka hindi alam ng ating chief of police yan. Dadalhin kita ngayon doon. Sige, para makita ng mga tao, sino si General Nartates, anong mali nakita niyo ron? Meron na pala siyang nakita, she should follow legal orders. Kung ano yung legal? Huhuli ka ng tao by virtue of warrant of arrest. Kailangan may warrant of arrest at basahan mo ng Miranda Doctrine. At before the conduct of operation, it should be planned, deliberate dapat yun. Okay? Such that may coordination ka, so and so. Ngayon, yung mga procedure, meron tayong procedure doon. Kailangan body-worn camera, so and so forth. Kailangan plan, deliberate. Kasi pagka hindi natin ginawa yun, maraming masasayang na buhay or may masasaktan. Yung tao ba, armed and dangerous, so kailangan mag-prepare ka and you have a plan to implement it. O, kaya namamatayan yung pulis kasi rubo-rubo lang o bara-bara lang eh. In arresting naman, there are circumstances where you can affect arrest without warrant of arrest. Nakakommit sila ng crime, about to commit or actually committing and have just committed. Pero yung have just committed, minsan, nakakalimutan na nila na merong ganun. Kaya here in Metro Manila, sinasabi ko, yung hot pursuit, kasi ayoko ng mga pulis na tamad. Yung pag-conduct ng hot pursuit, a crime had just been committed. Plan and deliberate pa rin yun. So, kailangan marami sila. They should be wearing body-worn cameras. At the same time, may witnesses sila. And that's the kind of hot pursuit. Kung pinasok mo naman yung bahay at walang search warrant by virtue of hot pursuit, pwede rin. But i-prove mo na it is hot pursuit. Like plain view, nandun, pumasok. At hindi mo na mapasok dahil may masasaktan, i-cordon mo na lang and then apply for search warrant. Marami tayong procedure. At minsan, kaya ako nagtuturo, sinasabi ko yung turo, minsan dinidikta ka na, conduct hot pursuit, para mabawasan yung mga kriminal natin. But they should follow procedure. Ano bang saysay ng Miranda rights? Maraming hindi nakakaalam. Napapanood na sa sine, sa telebisyon, sinasabi yan. Pag inaresto na, ibahagi ninyo kapag binasahan ka na, sasabihin na ba kung anong pagkakasala mo? Tuloy-tuloy na tinuturo yan. Yung bakit tayo binabasahan ng Miranda Doctrine. Of course, ginagawa yan during the conduct or implementation of warrant of arrest or search and seizure and during arrest of a person. Kailangan basahan mo ng Miranda Doctrine. Pagbasa ng Miranda Doctrine is to inform him that he is being arrested and to inform him
the nature of the case, why he is being arrested. Inaaresto ka sa salang ganito, or pag-commit ng ganito, robbery, or kung ano man yon. At ibigay mo na yung mga karapatan niya. At paalalahanan siya ng mga karapatan niya. He has the right to remain silent. May karapatan siyang manahimik dahil yung sasabihin niya ay pwedeng gamitin laban sa kanya. May karapatan siyang magkaroon ng abogado. Bibigyan siya ng abogado ng gobyerno kung wala siyang may produce of his own choice. Again, that is absolute. In violation of that, of course, makakastigo yung mga pulis natin. Ini-ensure natin na dapat gawin yun para yung karapatan niya ay maibigay. Ano ang warning mo pag nilabag na ang karapatan ng mga taong tulad ng sinabi mo, inaaresto? Ano gusto mo sabihin doon sa mga pulis na baka natitira dyan, na parang feeling, puro ka lang salita, hindi mo kayang gawa? Dito sa Philippine National Police at particularly dito sa National Capital Region, pag titignan ko yung record, madami talaga. Ini-ensure natin na yung kaso laban sa kanila ay matuloy. Pero yung proseso kasi minsan, dito na mismo sa headquarters or dito na mismo sa summary hearing officers or sa proseso, merong problema. It's either nakakaligtaan nila, deliberately nawawala, minsan pinapabagal. Kaya dito pa lang, kung hindi maayos yung proseso namin, sistema namin, paano? Di commit sila ng commit. Alam mo kung naayos tong proseso na to, hindi ako naniniwala na tuloy-tuloy nilang gagawin yun at hamon yun. Maraming gustong maging pulis. Siyempre, gusto natin makapasok at mabigyan ng pagkakataon yung ibang gusto maging pulis. At hindi tayo manghihinayang pag-aalis nitong mga nakakasira sa organisasyon natin, lalo na kukunti lang sila, ulitin ko ulit. Hindi lalagpas ng 1%. Tuloy-tuloy natin gagawin yan. Hanggat may pagkakataon pa, tumigil na sila, maraming paraan para makita yung ebidensya. Sisiguraduhin ko sa kanila, lalong na pagka napunta sa atensyon ko, ang isang kaso ay papalopin ko at gagawin ko ng swift action. Alam ko marami pa dyan na mga insidente na hindi nakakarating sa akin. Sila nagtatakipan. Malalaman at malalaman ko rin yun. Kung ilan ng chief of police ang naalis natin, meron na ring district director. I hope they will learn their lesson. Ben Tulfo, Unfiltered. Alam niyo kung inyong tiningnan ang interview na yan, sa nakikita po ninyo, silent operator po siya. Ayaw niyang aminin na silent operator si General Nartates. Hindi po siya nagpapamedia, pero tuloy po yung sinasabing summary hearing. Yung sinasabi niya sa Parañaque at sa Pasay, may mga nirelieve na siya. Ito ho'y tinanggal sa pwesto. May SWAT team. Meron po, ang dami. So, ang kinakatakutan niya rin, ay kaya nagtuturo siya, para wag daw pong malagas yung mga pulis kasi kukunti na raw pumapasok. Well, para sa akin sana patuloy po yung mga general. Isa po sa mga magagaling na general, itong si General Nartates, at magaling din po si General Karamat. Mga nakakasama po namin sa operation. General Karamat sa CIDG, magaling din po sa operation. Ito po ang magaling sa operation, magaling sa admin, both tactical, si Karamat tactical, magaling sa admin. Ngayon, inaasahan po natin, magre-retiro na po si General Acorda. So, papalit na po bagong Chief PNP, bantayan lang po natin. So, ako po una sa lahat, nagsasalita po rito at hindi po natin binabalahuring ating Philippine National Police. Naniniwala po ako
May pag-asa po ang ating Philippine National Police dahil marami pong matitino. Marami pong matitino sa Philippine National Police. Kung titingnan po natin, masyadong nagmamagnify sa media yung mga gawain, mga putok sa buhong pulpul ng mga bastos ng mga pulis. Marami po. Isa po dyan sa Cavite. Yung mga na-relieve, kakikita nyo kanina, di ba? Yung picture ho na pinasok po nila yung bahay ng propesora at pagkatapos, ayan po yan. Hindi po nag-alala agad, ginawa po nitong si General Acorda, Chief PNP, nirelieve po lahat yan. Maliban lang sa isang babae na nakasama dyan, ang ginawa, kinapkapan niya lang, pero itong babae to, hinahanap po namin to dahil nananahimik. Eh kung sana nagsasalita itong potok sa buhong pulis na to na hindi na lang siya nag-priest, pagkatapos ni-report sa kanilang hepe, yung ginawa, kaya lang itong mga pendeho na itong nakikita niyo, lakihan nga itong mga picture na to. Hindi po sa pinahihiyan natin, gusto bang, yan po, ito raw ang yung kalang profesorang hinuli sa loob na ng kulungan, nag-suffer po ng 3 buwan ng pagkakulong sa kanilang trump-up charges, binasura po ng hukuman. Etong 7 na to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yung isang Mendoza, itong si Daisy Diones, hindi po siya natanggal, hindi po siya na-relieve, kasi suspended lang po siya, naka-floating po siya, kasi kinapkapan niya lang po yung ale. Alam niya na illegal ang trabaho ng kanyang mga kasamahan, pero hindi niya po sinabi. Yan po nagiging problema rito sa atin. Kaya importante po, naninindigan po yung mga pulis natin na gumagawa ng matino. Kasi nasisira po yung ibang matitino dahil sa kagaguhan ng iba. Katarantaduhan ng ibang mga malapusakal. So nakikita nyo ngayon, isa-isa na yan. Hinahunting namin kayo, isa-isa kayo, simula sa iyo, Kadyang, Alday, Barbon, Reyes, Antonio, Buna, at ikaw, Mendoza, na tinatakot nyo pa ata, na parang sinasabi nyo, wag na wala na kayong pagiging pulis. So, labo-labo na tayo ngayon. Dahil hindi na kayo pulis, wala na kayong kapangyarihan. So, bibitagin namin kayo ngayon. Hindi kami nagbibiro. Kaya namin magdeklara ng gera sa mga pulis na kapareho ninyo na wala na sa serbisyo. Dahil binabalato na kayo sa amin ngayon. Ang bitang ngayon, tatrabahuin namin kayo, pakita namin kung anong klaseng angas, pakita nyo ang angas nyo ngayon, wala na kayo sa serbisyo. Kami nagtitingin sa inyo, so watch out. Pa-warning. Doon naman sa piskal at doon sa mga tamad na ito'y sinasabi ko sa inyo, Public Attorney's Office at sa DOJ. Alam niyo yung basura, kaya nakita agad ng judge nung nirelieve, binasura. Takin nyo, pasukin yung bahay. Walang search warrant, kita mo para mga kawatan. Hindi na kayo uniforme, walang mobile, pumasok ng ganyan, tingnan nyo po, tingnan nyo, yung isang babae nakapink yung pantalon, walang search warrant, pumasok, pilit na, ayan, sinisira, walang barangay, yung mga kapitbahay, hindi makakilos. Pag nakita po kayo na ganitong klaseng gawain, pidyuhan nyo po, hindi po nila alam, yan pong CCTV na yan, nakala ilaw po yan, so hindi lang nakita. So nakita po kailang mga trabaho, kaya nirelieve po sila ng Chief PNP. So ito pong mga ito, wag pamarisan po. Kasi pag nakaabot po kayo sa bitag, ala kaming pakialam. Walang pulis-pulis sa amin. Kapag kayo nirelieve, malilintikan kayo. Abay, ang trato namin sa inyo, mga pusaka na wala kayong kwenta, mga kulangot lang kayo, kasi wala na kayo ngayon. So sa susunod, warning po to sa amin. Ngayon, ito naman, good news to, Isa po doon sa mga GOCC na nakakatulong sa ating pamahalaan. Dagdag po sa mga community, sabihin natin, social services. Sa gaming, sa ito, particular po sa mga sports. At yung mga infrastruktura, ito ho'y nare-remit ng PAGCOR. Bakit ba ang PAGCOR napaka-pulido pagdating sa remittances na binibigay ng gobyerno? Tulad po na to. Noong 2022, po 6.9 billion po ang nilagay po na sa kaban ng bayan sa isang taon, 2022. Itong 2023, itong November lang po, 15, kamakailan lang, iniremit po ng PAGCOR yung, ito, nakita nyo, National Treasury, ayan, nakita nyo, 5 billion pesos. Yan po, 5 billion pesos. Pero ito, earlier this year, nag-remit din po sila ng 1.9 billion in addition to that. So nakikita nyo, malaki po yan So, in short mga boss, itong this year, 6.95 billion.
hindi ko pa nakikita sa PCSO. Kumusta bang PCSO? Yung mga pagdating dyan, wala ata. Parang siguro, pakita nyo naman kung magkano kinita ninyo para makita ng taong bayan. So, pag yan, pareho ng pagkor, magaling, ano? Okay, yung mga politiko dyan, kumusta naman kayo? Kumusta bang pork barrel ninyo dyan? Okay ba tayo riyan? Ay, nako. Kumusta ba tayo riyan? O wala ng intelligence fund. May mga... Ay, nako. Ang point po natin, kapag pondo po ng pamahalaan, inilaan kanino man, kahit anong tanggapan man yan, whether sa legislatura, ekutibo, sa hudikatura, na gumagamit ng pondo ng gobyerno galing sa buwis ng taong bayan, obligado po tayong ipakita. So that the public should know na nakita kung saan napunta yung mga pera. Mahalaga po yan. No exception. Whether sa hudikatura, ehekutibo, sa lahat ng natanggapan ng gobyerno, legislatura, abay, pakita nyo. Kasi pera ng taong bayan yan. O bago ang lahat mga boss. Kaya po kami nagsasabi nito. Kasi yan po yung issue. Marami po ngayon. So, marami po nagtatanungan dyan. So, kami po bilang Fourth Estate, matataengan ng taong bayan. Pang-apat na haligi po ay yung totoong media. Ano po yung totoong media? Yun hong may responsibilidad. Sila po yung lehitimo dahil may pananagutan po sila sa mga network na kanilang kinabibilangan tulad po namin sa IBC TV 13, CLTV 36. Legitimate media network yan. At kami naman po, dito po, nagtatrabaho rito bilang Fourth Estate, matataenga. Trabaho po namin magbigay ng impormasyon. Hindi lang po impormasyon. Hinihimay po namin, ininterpreta po namin, sinasalin po namin ng maintindihan ni Juan de la Cruz. Kapag hindi, nagkulang na po kami sa aming tungkulin. So, maliban sa matataenga, iba pong estilo ng bitag. Nagbibitag po kami ng mga taong pabaya sa kanilang mga tungkulin. Yung mga hinalal, inappoint, pero hindi ginagawa ng trabaho. Yung sa mga probinsya, ng papalaki ng mga ewan sa inyo mga pantalon ninyo dyan, nagkakaluslus na ata kayo, umayos kayo. Pag kayo sinumbong po sa amin, hindi namin kasasantuhin. Simple lang po. Yan pong trabaho namin. Nililinaw lang po namin. So, kung kayo po ay may mga nalalaman na kapabayaan at medyo hindi lang po kapabayaan, alam niyo mga proyekto dyan sa mga probinsya na dapat kasi sinasabi kung anong proyektong darating bago dumating pa sa probinsya, sa mga rehiyon, munisipyo, pinaalam na ninyo kayo mga politiko kung magkano nakuha ninyo para magbabantay yung taong bayan para makita kung saan napupunta. Yung mga pera na yon, kasi inaasahan nila yung mga proyekto, infrastruktura, yung mga hindi aktibidades or programa ng pamahalaan na nakikita agad. So, sinong panalo? Di ang taong bayan. Kayo mga naninilbihan, hinalal, at saka kayo'y in-appoint lang. O, diyan ka. O kayo, hinalal ka. Ano ngayon kung hinalal ka? The more na dapat pakita mo dahil tiwala, hinalal ka eh. So, ano naman ang trabaho ng media? Nagsasabi kami ng totoo kung ano ang aming nakikita bilang pang-apat na haligi. So, simple lang po ang aming mga sinasabi. Simple lang po. Siguro nagkakaintindihan po tayo. Yan pong trabaho po ng mga lehitimong, eto ho'y nasa media. Kami po. Meron din kaming channel po sa digital. Pero nakikita nyo lang po kami sa TV. At of course, makikita nyo sa aming digital channel. Siguraduhin po natin na hindi po tayo bayaran sa kaliwa sa kanan. Or nagbabangayan ng mga vloggers kaliwat kanan, harap at likuran, itaas at ibaba. Diretso lang po kami. Tutukan po, lagi araw-araw ang programa pong ito. Ako po si Ben Tulfo. Ito pong Bitag Live. Pagdating ho ng 10:30 to 12, yung hashtag ipabitag mo. Adios.